Ating pagbibigay galang sa Arsobispo nitong Archdiocese ng Ozamis, Most Reverend Archbishop Martin Sarmiento Moad, at sa Cura Paroko nitong Holy Child Parish, Claring ni San Occidental, Reverend Father Alfredo Malalis. Ito po ang krusada sa pagtuong Katoliko o ang krusada ng pananampalatayang Katoliko. Sa ngalan ng Catholic Crusade Ministry, ang Evangelistic Arm at Apologetics Ministry ng Oasis of Love Charismatic Community, sa ating Head Crusader, Tatay Paul San Pablo Lima, na siya ring main sponsor nitong ating programang Lingguhan mga kapatid, at sa ating Tatay Dudong Limchua na siyang ating head servant nitong Oasis of Love Cebu. Hindi rin natin dapat makalimutan ang mga espesyal na nasa likuran nitong ating programa mga kapatid. Si Ma'am Jenaline Espadilla na ngayon ay nasa Saudi Arabia, at ang CFD or Catholic Faith Defenders Dipolog Chapter na pinangunguluhan ni Brother Nicolay Lucenius. Maraming salamat mga kapatid. Ngayon mga kapatid, ating ginawa ang episode na ito ng Krusada ng Pananampalatayang Katoliko bilang pagsagot sa mga akusasyon at mga pangbibintang ng isang programa ng INC 1914 na tinatag lamang ni Felix Manalo, kung saan ito'y may titulong Ang Pagbubunyag. Sa episode ng naturang programa ng INC 1914 na Ang Pagbubunyag, kanilang itinalakay ang patungkol sa apostasy or ang pag-apostasya ng di umano ayon sa kanilang katuruan na nag-apostasya o tumalikod ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Diyos at sa mga turo ng ating Panginoong Hesus. Bago pa natin sagutin mga kapatid ang naturang aligasyon at mga pambibintang ng naturang programa, atin munang tatalakayin or i-define muna natin ano ba ang ibig sabihin ng salitang apostasy or apostasya. Ayon sa ating binasa na isang referensya, ang Webster's Dictionary na inilabas noong 1828, ito ang pakahulugan nito. Apostasy, an abandonment of what one has professed, a total desertion or departure of one's faith or religion. So ngayon, malinaw na sa inyo mga kapatid kung ano ang meaning ng apostasya. Ang apostasya ay ang pagwaksi or ang pagtalikod ng isang tao or grupo ng mga tao or isang kabuuhan ng buong iglesia na kung saan tinalikdan nila ang turo na kanilang dating reliyon na kinaaaniban. Dahil mga kapatid, ang iglesyang itinatag naman talaga ni Felix Manalo ay naniniwala na kung saan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang tunay na tatag ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ito lamang pinaniniwalaan nila na tumalikod, at ayon sa kanilang doktrina ay ibinangon lamang ni Felix Manalo, ang kanilang founder, ang tunay na iglesia di umano dito sa Pilipinas noong 1914. Kaya nga, kung makikita ninyo sa inyong mga screens, mga kapatid, na aminado naman pala talaga ang INC 1914 na kung saan ayon sa kanilang pasugo na lumabas noong March to April 1992 na kung saan nagsasabing, gaya na mababasa ninyo na Church of Christ during the time of the Apostles is the Catholic Church. Samantalang, gaya naman ang mababasa pa rin ninyo sa inyong screen sa taas, mga kapatid, sinasabi naman sa pasugo, no, January to March 1995 na kung saan sinasabi diyan na the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. At yan ngayon ang turo na iginigiit ng INC 1914 na kung saan ang iglesia daw sa unang panahon, sa panahon ng mga apostol at ng ating Panginoong Hesus ay tumalikod or nag-apostasya. Kaya nga daw ibinalik ni Felix Manalo na yun naman ang kanilang founder. Mga kapatid, yan nga mismo ang tinalakay ni
Manong Victor Sandoval sa programa nilang Ang Pagbubunyihan. Ngayon mga kapatid, totoo naman kaya ang kanilang turo na nag-apostasya nga ang unang iglesia kaya naging Catholic Church? Una niyang pambungad sa kanilang mga akusasyon gamit ang kanilang programa ay sa pamamagitan nito. Naway ating tingnan. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay ibubunyag po namin sa inyo ang napakalaking kamalian ng paniniwala at paninindigan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, sa marami ng pagkakataon ay pinatunayan po namin sa inyo sa pamamagitan ng programang ito at ng iba pang mga programang pangrelihiyon ng Iglesia ni Kristo ang ukol po sa naganap na apostasy o pagtalikod ng mga kaanib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo sa tunay na pananampalataya. Ang resulta ng pagtalikod na ito ay ang Iglesia Katolika Romana na siyang sumunod sa panahon ng mga apostol. Kung kailan naganap ang ibinabala ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol ukol sa pagbangon sa loob ng Iglesia ni Kristo noon ng mga bulaang propeta na magtuturo ng mga aral na kasinungalingan. Ito po ay pinatutunayan maging ng napakaraming mga aral sa loob ng Iglesia Katolika na salungat sa mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang paniniwalang ito ng Iglesia ni Kristo at paninindigang ito ay mahigpit namang tinututulan maging ng mga defensor katoliko. At gumagamit pa nga sila ng mga talata sa Biblia para kanilang panindiganan o mas angkop na salita na pangatwiranan. Ang sinasabi nila na wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Ang isa rito yung nakasulat sa Mateo 16:18. Mabuti basahin natin ang nilalaman ng talata. At tignan natin kung paano nila ito inuunawa at pilit na pinangangatwiranan. Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo ay tungkol sa kanyang iisa at tunay na iglesyang itinayo. Na sinabi niya na ang kanyang iglesyang ito ay hindi pananaigan ng mga pintuan ng Hades. Narinig natin na nambintang si Mr. Sandoval na kung saan wika niya ay gumagamit lamang daw ng mga katuwiran or kumbaga sinasabi niyang nag-aalibay lamang ang mga defensor katoliko gamit ang mga Bible verses na kung saan gamit niyang word is pinangatwiranan lamang natin ang siyang pagpapatunay na kung saan hindi nga daw natalikod ang unang iglesia. Ginamit na ni Mr. Sandoval ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, na kung saan napakalinaw naman talaga na pinatunayan diyan na hindi naman talaga matatalikod ang Santa Iglesia. Ating panoorin. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ngayon, paanong ginawan ng palusot ng Iglesia ni Kristo na tatag lamang ni Felix Manalo ang mismong pahayag ng ating Panginoong Hesus? Atin itong panoorin. Ikinukot ng mga otoridad katoliko ang ipinahayag ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 16:18 na sinasabi ron na ang iglesyang itinayo niya ay hindi pananaigan ng infyerno o ng kapangyarihan ng Hades. Kaya ano ang konklusyon ng Iglesia Katolika Romana? Hindi raw pwedeng matalikod
ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo. Sapagkat ang paniniwala nila, kung ito ay matatalikod, sa mga today, mapananaigan ng infyerno. At may binabanggit pa nga ang mga depensor katoliko na, pagkaroon nagkaganon, di talunan ang Panginoon Kristo. Nagtayo siya ng iglesia, pagkatapos ay matatalikod. Mga kaibigan, wasto kaya o tama kaya ang pagkaunawa nila sa mga talata ng Biblia na kanilang pilit na pinagbabatayan sa kanilang paninindigan at pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo? Mga kaibigan, subaybayan po ninyo. Huwag kayong bibitiw sa pagsubaybay. Alin po kaya ang tinutukoy na Hades, yan ang ating pag-aralan, na hindi po mananaig sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang babasahin namin sa inyo ay isang salin po ng Biblia. Magandang balita Biblia. Ito po ay pinagtulungang isalin ng mga parit protestante. Diyan din po sa Mateo 16:18, ganito ang pahayag ng Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kaibigan, ang binanggit po o kahulugan po ng binanggit ng Panginoon Kristo na Hades na hindi makapananaig sa kanyang iglesia, batay po sa talatang binasa natin, ay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano pong ibig sabihin nun? Na hindi makapananaig ang kamatayan sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Ang ibig sabihin ba, yung mga kaanib sa tunay na iglesia, sa tunay na iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo ay hindi na makakatikim o hindi makakaranas ng kamatayan? Hindi po namin bibigyan niya ng sariling opinion o paliwanag. Bayaan nating ang Panginoon Kristo pa rin ang sumagot sa ating katanungan. Sa Juan 11:25 ay ganito po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalatay sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Mga kaibigan, sa talatang ito ay may pinatutunayan ng ating Panginoon Kristo na mga tunay na sumasampalataya sa Kanya, alalaong bagay silang mga kaanib sa tunay na iglesyang itinayo niya, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, bagamat sila'y mamatay, ay mabubuhay siya. Kaya hindi po nangangahulugan na pagka ang tao ay umanib sa tunay na iglesia ni Kristo, ay hindi na mamamatay. Itinakda po sa lahat ng tao yun. Pagkatapos po na magkasalang mga unang nilalang ng Diyos. Pero napakadakilang kapalaran po, makabilang sa mga tunay na sumasampalataya, sa mga tunay na kaanib sa iglesia ni Kristo, sapagkat bagamat sila'y mamatay, sila po ay mabubuhay. Kailan po muling mabubuhay ang mga nangamatay na kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo? Pinatutunayan po yan ng Apostol Pablo sa unang Tesalonica, dito po sa 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kaibigan, sino po ang mga nangamatay na pinatutunayan po ng Biblia na bubuhay mag-uli para magtamo ng buhay na walang hanggan? Sila po ang mga namatay kay Kristo. Alalong bagay, mga kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Yung mga dinatnan na nabubuhay pa, sapagkat darating ang Panginoon Kristo, hindi naman lahat ay patay. May darat ng nabubuhay pa ng mga kaanib, ng mga tapat na iglesia ni Kristo, sila ang wikay aagawing kasama nila sa mga alapaap para sa mga Panginoon magpakilan-kailanman. Kaya nga po, mga kaibigan, dito po, tinitindigan ng iglesia ni Kristo. Mali ang pagkaunawa, mali ang pagpapakahulugan ng mga tagapagturong Katoliko. Mali ang paninindigan ng mga depensor Katoliko sa sinasabi ng ating Panginoon Kristo na nakatala sa Mateo 16:18. Ang sinasabi po niya rito ay
hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan ang mga kaanib sa kanyang iglesyang itinayo, sapagkat bagaman sila'y mamatay, ay muli silang mabubuhay. Una po mga kapatid, hindi naman talaga konklusyon lamang ang ginawa diyan ng Santa Iglesia, kundi iyan naman talaga ang katotohanan. Pangalawa, mali daw di umano ang interpretasyon ng Santa Iglesia patungkol sa talatang iyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Paano niya ginawang mali daw umano? Atin itong panoorin. Ang ibig sabihin ba, yung mga kaanib sa tunay na iglesia, sa tunay na iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo ay hindi na makakatikim o hindi makakaranas ng kamatayan? Mga kapatid, siya naman po pala ang mali ang pagkaunawa. Kasi naman, hindi po turo or doktrina ng Santa Iglesia na kung saan itinuturo na kung tayo ay napabilang sa simbahan o iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi na tayo mamamatay. Dagdag pa po mga kapatid, hindi naman talaga pinaniniwalaan ng Santa Iglesia na kung tayo ay kaanib sa Santa Iglesia na tinatag ng ating Panginoon ay hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Dagdag na lang iyan ni Mr. Sandoval. Chika na lang niya yan. Dahil mga kapatid, ang tinutukoy naman talaga dyan ay ang mismong iglesia ng ating Panginoon na siyang tatag niya. Ang hindi madadaig ng kapangyarihan ng diablo o ang kapangyarihan ng kamatayan ay siya naman talagang mismo ang Santa Iglesia. Mga kapatid, ayon sa salaysay ng ating Panginoong Hesukristo, gumamit siya ng word na Hades or Hades. Ang Hades kasi po ang klasiko o gamit noon sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan tinutukoy nila ay ang kamatayan or ang underworld. Mga kapatid, bakit nga ba Hades o ang kamatayan ang tinutukoy or nabanggit ng ating Panginoong Hesukristo na hindi mananaig sa ating mismo Santa Iglesia Katolika? Dahil mga kapatid, ang demonyo o ang diablo ang siyang may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan. Kung kaya gustong ipahatid ng ating Panginoong Hesukristo sa pagsabi niyang hindi mananaig ang Hades or ang kamatayan sa Santa Iglesia ang kanyang itatayo. Dahil doon niya may papahiwatig mga kapatid na ang Hades na siyang kapangyarihan ng demonyo ay hindi mananaig ng ating Santa Iglesia. Patunay diyan na ang demonyo ang siyang may hawak or kapangyarihan ng kamatayan. Mababasa natin iyan sa sulat ni San Pablo patungo sa mga Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 14. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus na tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ipinapahiwatig lamang ng Panginoon na ang Hades o ang kamatayan na siyang kapangyarihan ng demonyo ay hindi mananaig sa simbahan na kanyang tatag. Lalong-lalo na kaya ang kung sino man dyan. Pero mga kapatid, paano iniligaw ni Mr. Sandoval ang mismong tinutukoy o tinutumbok ng talata na sinasabi niya? Atin itong panoorin. Di po namin bibigyan niya ng sariling opinion o paliwanag. Bayaan nating ang Panginoon Kristo pa rin ang sumagot sa ating katanungan. Sa Juan 11:25 ay ganito po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Sinabi sa kanya ng Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan.
ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Mga kaibigan, sa talatang ito ay may pinatutunayan ng ating Panginoong Kristo na mga tunay na sumasampalataya sa Kanya, alalaong bagay silang mga kaanib sa tunay na iglesyang itinayo niya, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, bagamat sila'y mamatay, ay mabubuhay siya. Kaya hindi po nangangahulugan na pagka ang tao ay umanib sa tunay na iglesia ni Kristo, ay hindi na mamamatay. Itinakda po sa lahat ng tao yon. Mga kapatid, gumamit si Mr. Sandoval ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, versikulo 25, na kung saan napakahalata naman na tumalon na si Mr. Sandoval ng ibang topic para lang mailigaw niya ang mismong tinutukoy o tinutumbok ng Ebanghelyong binasa niya. Kung atin namang babasahin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, versikulo 25, ito ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay." Uulitin ko po na hindi turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na hindi mamamatay o hindi makakaranas ng kamatayan ang mga miyembro na kaanib sa tunay na iglesia na tatag ng Panginoon. Ayon sa mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Kung napapansin ninyo mga kapatid, ginamit ni Mr. Sandoval ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, versikulo 25, hindi para patunayan na nag-apostasya nga o tumalikod nga ang Santa Iglesia sa turo ng Diyos o sa mismong sa Panginoong Hesus. Kundi, pinatunayan lamang niya na mamamatay nga ang tao. Mamamatay nga ang bawat isa sa atin. Hindi naman tutol dyan ang Santa Iglesia Katolika. Dahil alam naman natin na mamamatay naman talaga tayong lahat physically. Mga kapatid, tumalo na po siya ng topic. Doon na po siya sa topic ng kamatayan. Hindi na po siya tumatalakay sa kanyang topic na apostasya. Ang proseso kasi ng INC 1914 sa pagbasa ng Biblia ay puro out of context. Hindi porket mababasa natin ang word na kamatayan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, at doon din sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, versikulo 25, pareho na sila ng topic na tinatalakay. Kaya po, out of context ang kanilang proseso o ang kanilang sistema ng pagbabasa ng Biblia. Mga kapatid, hindi naman po ganon ang tamang pagbabasa ng Biblia. Mga kapatid, kung babasahin natin ang buong chapter 11 ng Ebanghelyo ni San Juan, ang topic po diyan ay hindi patungkol sa iglesia na kanyang itinayo o itinayo ng Panginoon. Kung hindi, ang kamatayan ni Lazarus na kung saan sinabi ng Panginoon na ako ang buhay para ma-remind si Martha at si Maria na kapatid ni Lazarus na ang Panginoon ang siyang buhay para hindi na mag-worry si Maria at si Martha na kapatid ni Lazarus dahil nandiyan naman ang ating Panginoon. Ganyan po ang konteksto ng buong chapter 11 ng Ebanghelyo ni San Juan. Hindi po iyong sinasabi ni Mr. Sandoval na ikinonekta na niya doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, na kung saan ang teksto naman doon ay ang patungkol sa iglesyang tatag ng ating Panginoon. Maging si Mr. Sandoval nga ay alam na ang topic na mababasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, ay ang
iglesia na tatag ng ating Panginoon. Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo ay tungkol sa kanyang iisa at tunay na iglesyang itinayo. Ang pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo ay tungkol sa kanyang iisa at tunay na iglesyang itinayo. Ay tungkol sa kanyang iisa at tunay na iglesyang itinayo. Napaka out of context po ang pagbasa o ang paggamit ng Biblia ng INC 1914 para lang igiit ang kanilang maling turo na kung saan ang Santa Iglesia daw ay tumalikod sa ating Panginoong Hesus, lalong-lalo na sa mga aral nito. Ano pa ang dagdag na pahayag ni Mr. Sandoval patungkol sa apostasya di umano ng Santa Iglesia? Atin itong panoorin. Kailan po muling mabubuhay ang mga nangamatay na kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo? Pinatutunayan po yan ng Apostol Pablo sa unang Tesalonica, dito po sa 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kaibigan, sino po ang mga nangamatay na pinatutunayan po ng Biblia na bubuhay mag-uli para magtamo ng buhay na walang hanggan? Sila po ang mga namatay kay Kristo. Alalong bagay, mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Yung mga dinatnan na nabubuhay pa, sapagkat darating ang Panginoon Kristo, hindi naman lahat ay patay. May darat ng nabubuhay pa ng mga kaanib, ng mga tapat na Iglesia ni Kristo, sila ang wikay aagawing kasama nila sa mga alapaap para sa mga Panginoon magpakilan-kailanman. Mga kapatid, napakalayo na po ng nilipad ng argumento o ng pamamahayag ni Mr. Sandoval para lang igiit ang kanilang turo na kung saan tumalikod di umano ang Santa Iglesia. Gumamit pa siya ng unang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang sa 17. Mga kapatid, gumamit na naman po siya ng out of context na naman na talata ng Biblia. Mga kapatid, siguro naman ay nalimutan na ni Mr. Sandoval ang kanyang topic na kung saan itatapik niya sana ang apostasy o ang pagtalikod ng Santa Iglesia di umano na yun ay ayon sa kanilang aral. Pero ang ginamit niya na teksto naman ngayon or ang ginamit niya ngayon na talata sa Biblia ay patungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, hindi naman iyon patungkol sa pagtalikod ng Santa Iglesia. Inuulit ko po mga kapatid, hindi porket mababasa natin ang word na kamatayan dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, yun na rin po ang topic na dinidiscuss doon sa ibang talata na may mababasa ka ring word na kamatayan. Mga kapatid, ang binasa ni Mr. Sandoval doon sa Ebanghelyo ni San Juan ay patungkol sa kamatayan ni Lazarus. Samantalang ang binasa naman niya na topic or na talata doon sa unang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Tesalonica ay patungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Samantalang mga kapatid, ang tinutukoy naman sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, ay ang Santa Iglesia na hindi madadaig. Take note ha, ang Santa Iglesia ay ang siyang hindi madadaig ng kamatayan.
So ano yung kamatayan? Yan ang kapangyarihan ng Diablo o ni Satanas. Siguro iyan ang resulta sa sektang naniniwala na ang Panginoong Hesus ay tao lamang. Sapagkat para nila, noong nabubuhay pa ang ating Panginoong Hesus, nung pagtatag ng Panginoong Hesus ng kanyang iglesia ay natalikod ito o tumalikod ito sa kanyang turo. Kasi nga, naniniwala sila na tao lamang ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang Hesus nila ay hindi gaya ng Hesus natin. Dahil ang Hesus natin ay ang tao, isang tao at Diyos. Kaya hindi pwedeng matalikod ang kanyang simbahan dahil siya mismo ay Diyos. Samantalang ang Hesus nila ay tao lamang, mahinang Hesus, mga kapatid. Mga kapatid, ano pa ang dagdag na pahayag ni Mang Victor Sandoval ukol sa sinasabi nilang apostasya nga di umano? Ang isa pa po sa mga pinagbabatayan ng Iglesia Katolika, sa kanilang paniniwala at paninindigan na wala ron naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo, ay ang nakasulat dito po sa Mateo 28:19 hanggang 20. Buti basahin natin muli ang nilalaman ng talata. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ito po ay pahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Kung napapansin ninyo mga kapatid, sa kahaba-haba na ng diskusyon ni Mr. Sandoval, ni isa ay wala pa siyang naipapakitang talata na kung saan mababasa natin na ang Santa Iglesia ay tumalikod or natalikod sa ating Panginoong Hesus at sa Diyos. Pero mga kapatid, gumamit siya ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang sa 20. Ano naman kaya ang palusot niya patungkol dito? Mga kaibigan, ang kausap dito ng ating Panginoon Jesucristo ay ang kanyang mga apostol. Ano po sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol? Ang sabi niya, narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tanong mga kaibigan, napakadali kong sagutin. Namamalagi po bang buhay ang mga apostol hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Gaya po ng alam natin, unang siglo pa lang namatay ng mga apostol. Kaya alamin natin, batay din po sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia, alin po kung gayon, ang sasamahang palagi ng Panginoon Jesucristo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi ng binasa natin, ang turo o ang aral niya na itinuro ng mga apostol. At rin po ang namamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi niya, kanilang ganapin ang turo na iniutos ko sa inyo. Siguro po itatanong ninyo, paano kayang mangyayaring ang mga turo o aral ng Panginoon Jesucristo ay mamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Ang sagot mga kaibigan ay pinatutunayan ng Apostol Pablo sa Roma, dito po sa 15, ang talata po ay 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Mga kaibigan, na malagi ang turo o aral ng ating Panginoon Jesucristo na itinuro ng mga apostol sa pamamagitan po ng turong isinulat sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Isa pang tanong, hanggang kailan mamamalagi ang mga aral na nakasulat po sa banal na kasulatan? Si Apostol Pablo pa rin ang magtuturo sa atin at magbibigay ng kasagutan sa ating katanungan. Unang Korinto 10, ang talatay 11. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila
na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Napansin po ba niyo mga kaibigan ng sagot sa atin ng Biblia? Hanggang sa katapusan ng mga panahon, mamamalagi ang mga aral ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan po ng Biblia o ng banal na kasulatan. Kung gayon, ito po ang ibig sabihin o kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon Jesucristo ng kanyang ipangako na siya'y sa kanyang mga alagad hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ipinapapansin po naming mabuti sa inyo. Walang sinasabi sa Mateo 28:19 hanggang 20 na hindi matatalikod sa pananampalataya ang unang iglesia ni Cristo. Kung pakikinggan ng napaka-inosenteng mga kaisipan ng ating mga kapatid na mga inosente, tila ba totoo ang pahayag ni Ginoong Victor Sandoval patungkol dito? Pero napakalaki at napakaraming butas ng kanyang argumento. Una, mga kaibigan, ang kausap dito ng ating Panginoon Jesucristo ay ang kanyang mga apostol. Ano po sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol? Ang sabi niya, narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. mga kapatid, ipinapalabas ni Ginoong Victor Sandoval na hindi daw applicable in general or hindi applicable sa lahat or sa kabuuan sa lahat ng tao ang sinasabi ng Panginoon dyan sa mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 hanggang sa 20. Kasi nga daw ang mga apostol naman pala ang kausap ng ating Panginoon sa mga pagkakataon na iyan. Totoo naman na mga apostol ang kausap ng ating Panginoon sa tagpong iyan. Malamang ang Panginoon ay apostol pa lamang niya ang kanyang kausap sa mga pagkakataon na iyan dahil una sa pagkakataon na iyan, sa tagpo na iyan, nababasa natin sa banal na kasulatan ay hindi pa laganap ang Santa Iglesia, hindi pa ito naging universal kasi gaya ng nababasa natin, doon pa lamang nag-instruct or doon pa lamang inutusan ng ating Panginoong Hesus na ang Santa Iglesia na kanyang tatag ay ipapalaganap sa buong mundo. Kaya nga, patunay yan na sa panahon na yan ay hindi palaganap ang Santa Iglesia. Pangalawa mga kapatid, iginigiit ni Mr. Victor Sandoval na hindi nga daw applicable in general or kasi nga ang kinakausap dyan sa talatang iyan ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang mga apostol lamang. So wala tayong kinalaman dyan. Yan ang argumento niya. Pero what if i-apply natin ang kanyang argumento sa sarili nilang estado, mga kapatid? Mga kapatid, inaangkin nila na sila daw ang nababasa sa sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Roma, Kapitulo 16, versikulo 16. Na mga kapatid, kung ang argumentong iyan ay gagamitin natin sa argumento ni Mr. Sandoval, bakit nila inaangkin ang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Roma, Kapitulo 16, versikulo 16? Ang sulat na iyon ay para lamang sa mga taga-Roma, hindi para sa mga taga-Pilipinas. Tanong mga kaibigan, napakadali hong sagutin. Namamalagi po bang buhay ang mga apostol hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Gaya po ng alam natin, unang siglo pa lang namatay ng mga apostol. Kaya nga po, iyan mismo ang patunay na hindi naman talaga natalikod or nag-apostatize ang
simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, Mr. Sandoval, ikaw na rin mismo ang nagbanggit ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na hindi niya iiwan or sasamahan niya hanggang sa wakas ang kanyang Santa Iglesia. So, paanong matatalikod? Mga kapatid, kung iisipin natin mabuti, ang argumento ng INC 1914 ay tumalikod daw ang Santa Iglesia matapos na mamatay ang mga apostol. Pero ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo ay sasamahan niya ang kanyang iglesia hanggang sa wakas nitong mundo o sa wakas nitong lupa. Mga kapatid, sino naman kaya ang sinamahan ng ating Panginoong Hesukristo pagkatapos mamatay ng lahat ng apostol? Kung sinasabi nila na natalikod nga ang Santa Iglesia. Mga kapatid, di ba't sinabi ng ating Panginoon na sasamahan niya hanggang sa wakas ng lupa? Bakit hindi pa nagwakas ang lupa nung pagkamatay ng kauli-huli ang apostol o si San Juan? Pero ano pa ang palusot ng INC 1914 patungkol dito? Kaya alamin natin, batay din po sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia, alin po kung gayon ang sasamahang palagi ng Panginoon Jesucristo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi ng binasa natin, ang turo o ang aral niya na itinuro ng mga apostol. At rin po ang namamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi niya, kanilang ganapin ang turo na iniutos ko sa inyo. Siguro po itatanong ninyo, paano kayang mangyayaring ang mga turo o aral ng Panginoon Jesucristo ay mamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Ang sagot, mga kaibigan, ay pinatutunayan ng Apostol Pablo sa Roma, dito po sa 15, ang talata po ay 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Mga kaibigan, na malagi ang turo o aral ng ating Panginoon Jesucristo na itinuro ng mga apostol sa pamamagitan po ng turong isinulat sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Isa pang tanong, hanggang kailan mamamalagi ang mga aral na nakasulat po sa banal na kasulatan? Si Apostol Pablo pa rin ang magtuturo sa atin at magbibigay ng kasagutan sa ating katanungan. Unang Korinto 10, ang talatay 11. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Mga kapatid, doon pa lang sa pahayag na iyon ay umamin na si Mr. Sandoval na mayroon naman palang nananatili. Kaya alamin natin, batay din po sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia, alin po kung gayon ang sasamahang palagi ng Panginoon Jesucristo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi ng binasa natin, ang turo o ang aral niya na itinuro ng mga apostol. Pero mga kapatid, bago pa natin ibubunyag kung paano niya inamin na meron naman palang nanatili, hindi naman pala talaga natalikod, siguro hindi ninyo napapansin na merong pandagaya na sa sinasabi ni Mr. Victor Sandoval. Atin nga uulitin ang video. Alin po kung gayon ang sasamahang palagi ng Panginoon Jesucristo hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Ang sabi ng binasa natin, ang turo o ang aral niya na itinuro ng mga apostol. Mga kapatid, meron bang binasa
or nabasa si Mr. Sandoval na kung saan sinasabi na ang mananatili lang ay ang turo ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol. Ano nga ba ang binabasa niya? At rin po ang namamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang turo o ang aral niya na itinuro ng mga apostol. Una, gumamit siya ng sulat ni San Pablo para sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 4. Ano mang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Pangalawa ay ang unang sulat ni San Pablo para sa mga taga-Korento, Kapitulo 10, versikulo 11. Nangyari yun sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Tanong mga kapatid, sa mga ginamit o sa mga binasa ni Mr. Sandoval na mga talata na mababasa sa Biblia, saan ba doon ang sinasabi niya na katuruan lamang ang sasamahan ng Panginoong Hesukristo at hindi ang iglesia dahil natalikod ito? Ngayon babalik tayo sa sinasabi ko kanina na umamin naman pala si Mr. Sandoval. Atin itong panoorin. Siguro po itatanong ninyo, paano kayang mangyayaring ang mga turo o aral ng Panginoong Hesukristo ay mamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Na malagi ang turo o aral ng ating Panginoong Hesukristo na itinuro ng mga apostol sa pamamagitan po ng turong isinulat sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Gayon, paano ninyo masasabi, INC 1914 at ikaw Mr. Sandoval, na ang simbahan ay natalikod samantalang sinasabi mo naman na ang turo ng ating Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga apostol ay mananatili hanggang sa wakas nitong sanlibutan? Paano mananatili ang turo ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol samantalang ang simbahan na kanyang tatag ay tumalikod di umano? Mga kapatid, ito naman ang palusot ni Mr. Sandoval patungkol dito. Siguro po itatanong ninyo, paano kayang mangyayaring ang mga turo o aral ng Panginoong Hesukristo ay mamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Na malagi ang turo o aral ng ating Panginoong Hesukristo na itinuro ng mga apostol sa pamamagitan po ng turong isinulat sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Mga kapatid, narinig ninyo na ayon sa kanya, nanatili daw ang turo ng ating Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga apostol sa pamamagitan ng banal na Biblia. Pero alam niyo ba na may butas dyan sa argumentong iyan? Mga kapatid, pinaniniwalaan nila na tumalikod ang Santa Iglesia na tatag ng ating Panginoon sa panahon na namatay ang mga apostol. Ang kahuli-huli ang namatay na apostol ay si San Juan Evangelista or si Saint John the Beloved noong bandang mga 100 AD. Samantalang ang Biblia, kinulikta ng Santa Iglesia, binuo niya ito sa pamamagitan ng isang konsilyo noong bandang 400 AD sa pangunguna ni Pope Damasus I. Ngayon mga kapatid, papaano nilang pinaniniwalaan ang Biblia samantalang ito'y likha ng Iglesia 400 AD na matapos mabuo or ma-found ang Iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y 300 years after namatay ang kahuli-hulihang apostol. Ibig sabihin yan ay naniniwala sila
sa libro o sa Biblia na sinasabi nilang gawa ng iglesia na tumalikod sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, ano pa ang dagdag na pamahayag ni Ginoong Victor Sandoval? Kumuha pa tayo ng isa. Isa sa mga pinagbabatay ng Iglesia Katolika sa pagtuturo na wala ron naganap na pagtalikod, walang naganap na apostasy sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Ito naman pong nakasulat sa Juan sa 10:27 hanggang 29. Puti po ay basahin natin ang nilalaman ng talata. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Mga kaibigan, ang binasa po namin sa inyo ay pahayag ng ating Panginoon Jesucristo tungkol sa kanyang pagmamalasakit sa kapakanan ng iglesia na kanyang itinayo, ng kanyang mga hinirang. Ganon din ang pagmamalasakit ng Ama sa kapakanan ng mga hinirang niya. Mga kapatid, napakalinaw naman po sana, hindi ba? Pero ano pa ang palusot na kanilang ginamit para dito? Ano po kahulugan nun? Pakinggan po ninyo at babasahin namin ng kasagutan dito po sa Juan 10:27 hanggang 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Mga kaibigan, napakahalagang tanong, sinong mga tupa o mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo ang pinatutunayan na hindi malilipol, hindi maaagaw sa kamay ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo? Nasa talata rin po mga kaibigan Ayon po sa binasa natin talata, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, silang wika ay nakikinig at sumusunod sa kanyang tinig o sa kanyang aral. Yun ang kondisyon para ang kanyang mga alagad ay hindi malipol, hindi matalikod, hindi maagaw ng sinuman. Ang kailangan po ay magpatuloy sa pagsunod. Yun din po ang pinatutunayan ng ating Panginoon Jesucristo ng mga alagad niya, mga hinirang niya, na hindi po kailanman babagsak. Gaya ng ating mababasa dito po sa Mateo 7:24 hanggang 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha, at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon. At hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, gumamit siya ng Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang sa 25. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Mga kapatid, ang talata na ginamit ni Mr. Sandoval ay may dalawang tinutukoy. Una, hindi lamang yan patungkol sa utos o ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi, yan mismo ang clue ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang iglesia. Paano natin mapatunayan yan? Doon sa parable na kanyang ginamit, ang bahay na nakatungtong sa bato.
Gaya ng mababasa, ang parable na kanyang ginamit ay patungkol sa matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, kung napapansin ninyo, ang parable na iyon ay mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo. Samantalang ang pag-proclaim ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa kanyang banal na simbahan o ang kanyang Santa Iglesia ay mababasa natin sa parehong libro, ang Ebanghelyo ni San Mateo. Sa versikulo o sa kapitulo 7, mababasa natin na iyan ay clue pa lang na ang kanyang Santa Iglesia o ang kanyang bahay ay itatayo niya sa ibabaw ng bato, na kung saan hindi iyon magigiba. Ganon ang kanyang description sa kanyang bahay or sa kanyang iglesia. Samantalang doon sa actual na kanyang pag-proclaim sa kanyang Santa Iglesia, yun naman ay in-announce niya or hayag na ipinokrama niya na ang kanyang Santa Iglesia ay nakatungtong sa bato. Sino ang batong iyon? Iyon si San Pedro. Nung sinabi niya, ikaw Pedro, na ang ibig sabihin ay bato, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. No, hindi ba napakalinaw na ang ideolohiya ng Panginoong Hesukristo na kapag ang isang bahay ay nakatayo sa isang bato ay hindi ito magigiba kailanman. Kung naniniwala si Mang Victor Sandoval sa kung anuman ang nakasulat sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 7, dahil ginamit niya iyon, posibleng hindi siya naniniwala sa talatang iyon, ginamit niya iyon. Bakit hindi niya magawang maniwala sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, na ang simbahan ay hindi magigiba dahil ito ay nakatayo sa isang bato? Mga kapatid, ano pa ang dagdag na pahayag ni Mang Victor Sandoval patungkol sa apostasya ng di umano ng ating banal na iglesia? Minsan pa mga kaibigan, pinatutunayan po sa mga talatang binasa natin na ang mananatili sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo, sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, ang hindi babagsak. Hindi po sila man kailanman mapapahamak, hindi sila malilipol. Paano po yung mga hindi naman sumunod? Yung mga hindi susunod sa kanyang tinig o sa kanyang aral? Ano pinatutunayan ng ating Panginoon Kristo? Sa karugtong lang ng mga talata sa 26, 27, ganito pinatutunayan. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Mga kaibigan, pinatutunayan po dito ng ating Panginoon Kristo na ang hindi susunod sa kanyang utos o sa kanyang mga aral ay tiyak nababagsak at kakilakilabot ang pagkabagsak. Kaya mali ang pagkaunawa ng Iglesia Katolika na dahil daw sa binanggit ng ating Panginoon Kristo na hindi babagsak ang iglesyang itinayo niya, eh wala rin magaganap na pagtalikod. Ang tinutukoy po ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, na hindi babagsak sa kanyang mga alagad o mga hinirang ay ang mananatili sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya nga po, ano nangyari dun sa ibang mga alagad niya? Nang iba na ang kanilang pinakinggan, iba na ang kanilang sinunod. Pakinggan natin ang patutuon ng Apostol Pablo. Dito po sa unang Timoteo 4:1 at 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya
at nangakaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, nang ang mga tao'y iba na sinunod, iba ng aral na pinakinggan, ipinagpauna na po ng mga apostol. Magaganap ang pagtalikod. Ang sabi ng Apostol Pablo, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mahihikayat na sumunod. Hindi na po sa aral ng Diyos. Hindi na sa aral na itinagoy ng ating Panginoon Kristo at ng mga apostol, kundi sa aral na po ng demonyo. Ano po ang ilan sa mga ibinigay na halimbawa na hindi po aral ng Diyos, kundi aral ng kalaban ng Diyos. Ang sabi, sila ang wika'y magbabawal ng pag-aasawa, yan po'y natupad sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang mga pare. At ang pagbabawal ng pagkain ng lamangkati o karne, natupad pa rin yan sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang pagbabawal sa kanilang mga miyembro ng pagkain ng lamangkati o karne. Lalo na nga sa panahon kung tawagin nila ay Biyernes Santo. At iba pang mga aral na itinataguyod sa loob ng Iglesia Katolika na hindi lang wala sa Biblia kundi labag sa pagtuturo ng Biblia. Mga kapatid, ginamit niya ang unang sulat ni San Pablo patungo kay Timoteo, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Unang Timoteo 4:1 at 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Mga kapatid, wala ba kayong napansin? Ayon sa binanggit mismo o binasa mismo ni Mr. Sandoval, sinabi niya or binasa niya na ang matatalikod ay ang iba lamang. Ang iba ay matatalikod. So ano ba ang ibig sabihin ng iba? Ang ibig sabihin ng iba ay lahat ba? Ang iba, it means hindi lahat ang matatalikod. Palibasa, para hindi mabisto na mababasa naman mismo sa talata na kanyang ginamit ay iba lamang ang matatalikod at hindi ang lahat. Hininaan niya ang boses, ang pagbasa sa word na iba. Magaganap ang pagtalikod. Ang sabi ng Apostol Pablo, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, magaganap ang pagtalikod. Ang sabi ng Apostol Pablo, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, ang iba'y magsisitalikod. Pangalawa, hinihinaan niya ang kanyang boses pag binabasa niya ang word na iba. Para siguro hindi mapapansin o hindi mabibibisto na iba lamang ang matatalikod at hindi ang kabuuan ng iglesia. Ibinibintang nila sa atin na sa atin daw na tupad ang propesiya na kung saan turo daw na bawal ang pag-aasawa. Doon daw natupad sa ating mga pare. Mga kapatid, una sa lahat, kung turo nga ng Santa Iglesia na bawal mag-asawa, bakit isa sa 7 sakramento ng ating banal na simbahan ay ang pag-aasawa? Pangalawa, ang hindi pag-aasawa ng ating mga pare ay disiplina at hindi obligasyon. Mga kapatid, sa Eastern Rite ng ating simbahan or sa Eastern Churches, pwedeng maging pare ang may asawa. Siguro hindi yan alam ng ating mga kapatid na ministro dyan. Mga kapatid, ano ba ang mababasa natin sa Biblia patungkol sa mga taong hindi mag-aasawa? Mababasa natin iyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 12. At ito ang ating mababasa. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba na may naging ganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit.
Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuroang ito. Hindi ba't ang Panginoon mismo ang nag-udyok sa mga kalalakihan na hindi na lang mag-aasawa? Mga ilang beses na gumamit si Mang Victor Sandoval ng mga talata na gamit ang sulat ni San Pablo. Ngayon gagamit din tayo ng mga sulat ni San Pablo. Sa kanyang unang sulat, patungo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 7, versikulo 32 hanggang sa 34. At ito ang ating mababasa. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung papaano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito. Kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Sa unang bersikulo pa nga sa mismong kapitulo na yan, inaanyayahan pa ni San Pablo na huwag na lang mag-asawa ang mga lalaki. Pababasa natin yan sa unang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 7, versikulo 1. Tungkol naman sa nilalaman ng inyong sulat, sinasabi ko sa inyo na mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Mga kapatid, kung igigiit nila na ang hindi pag-aasawa ay absoluto nga na turo ng demonyo, mga kapatid, inaakusahan nila ang ating Panginoong Hesus at si San Pablo sa pagkakataon na yan. Dahil una sa lahat, nabasa natin na inuudyok pa nga ng ating Panginoong Hesus at ni San Pablo na hindi na lang mag-aasawa alang-alang sa kapurihan ng Diyos. At pangalawa, mga kapatid, hindi natin dapat kalimutan na si San Pablo at ang ating Panginoong Hesus mismo ay walang mga asawa. Mga kapatid, inakusahan din nila tayo na tayo daw ang patutuo sa prediksyon na kung saan ang pagbabawal sa pagkain ng karne. Diyan sa ating fasting and abstinence na ginagawa natin tuwing Kwaresma or lalong-lalo na sa Holy Week. Una, mga kapatid, ang tinutukoy sa talatang kanilang binasa ay patungkol sa istriktong pagbabawal sa pagkain ng karne. Hindi naman ang tinutukoy doon ay ang fasting and abstinence. Mga kapatid, ang hindi natin pagkain ng karne ay hindi naman pang forever na hindi na tayo kakain ng karne. Mga kapatid, ang simbahan ay nanghihikayat lamang, hindi nag-uubliga na tayo ay mag-abstain muna sa pagkain ng karne sa panahon ng Kwaresma at ng Holy Week. Hindi gaya ng mababasa sa talata na ipinagbabawal talaga ang karne. Ang karne kasi, mga kapatid, ay sumisimbolo ng kasiyahan, pagwawagi, no? Na pagsasaya. Samantalang diyan sa Kwaresma or sa Holy Week mismo ay inaalala natin ang pagpakasakit at pagpakamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hinihikayat ng ating Santa Iglesia na huwag na lang muna tayong kumain ng karne. Pero hindi yun nagsasabing obligado or kinakailangan natin hindi talaga kumain ng karne. Kung igigiit nila na tayo ay sa demonyo dahil sa ating tradisyon na fasting and abstinence during Kwaresma at Holy Week, hindi para na rin nilang inaakusahan ang Panginoong Hesus na sa demonyo, kasi nga ang Panginoong Hesus ay hindi lang kumain ng karne, kundi hindi talaga kumain sa loob ng 40 days doon sa disyerto. Siguro hindi nila nabasa sa Biblia na si Propeta Daniel ay nakipag-usap sa Diyos habang siya ay nag-fasting o hindi kumain. At
naglagay pa nga ng abo sa ulo. Gagamit tayo ng isa sa paborito nilang Bible version, ang Living Bible. Mababasa natin iyan sa Daniel, Kapitulo 9, versikulo 3. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and fasting. I also wore rough burlap and sprinkled myself with ashes. Dahil mga kapatid, ang fasting and abstinence ay sumisimbolo ng kababaan natin ng loob. Mga kapatid, sa kahaba-haba ng diskusyon o pamamahayag ni Ginoong Victor Sandoval sa kanyang programang Ang Pagbubunyag, wala talaga siyang naipakita na ni isang talata na nagsasabing ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay tumalikod at babangunin dito sa Pilipinas sa taong 1914. Mga kapatid, ang Santa Iglesia nga ba talaga ang tumalikod? Or ang kanilang founder na si Felix Manalo na dati Katoliko ay tumalikod sa simbahan at nagtatag ng kanyang sariling sekta? Kung hindi ninyo nalalaman or kung siguro nalimutan na ninyo, si Felix Manalo ay ipinanganak na Katoliko. Ang kanyang parents ay mga deboto pa nga ni San Antonio de Padua. Meron pa nga siyang tiyuhin na siyang mismong nag-aruga sa kanya. Isang tiyuhin na isang pare. So, mga kapatid, imposible naman ng buong Santa Iglesia ay siyang tumalikod kay Felix Manalo. At siya na lamang ang natira. Hindi ganon mga kapatid. Siya ang tumalikod. Siya ang nag-apostasya. Mga kapatid, ano nga ba ang mababasa natin sa banal na Biblia patungkol sa tao o sa mga taong tumalikod sa Santa Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Mababasa natin yan sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang sa 19. Atin itong babasahin. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw ng mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Mga kapatid, ano ang nababasa natin? Sila ang mga Antikristo. At yun din mismo ang hudyat ng wakas ng lupa. Mga kapatid, kung naalala natin, si Felix Manalo ay nangangangkin na siya daw ang anghel sa mga wakas ng lupa. Pero mga kapatid, ang katunayan dyan ay siya ay dating Katoliko at nag-apostasya. Siya ang tumalikod, hindi ang Santa Iglesia. Mga kapatid, salamat sa pakikinig. Ito na lamang si Burt Migs. Peace.